sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa RH. Pilipinas ang oras alas 8:34 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bakla. The Secret of Health. Magandang malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back po sa ating program, The Secret of Health. Atid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Atid pa rin pong kapiling sa ating program sa The Secret of Health. Walang iba kundi po ating pong expert on air, ang ating pong Doctor of Alternative Medicine, si Doc Algie Bakla. Doc Algie, isang magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Isang magandang gabi, partner, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ayan, at happy birthday na rin. Ayan, sa mga nagbe-birthday. Sa mga nagbe-birthday. Ayan, at sana ho ay nasa maayos po tayong kondisyon, mga kaibigan. At pag-usapan na naman natin ang mga pakipakinabang na bagay pagdating po sa pagpapalusog ng ating mga katawan. Very interesting po ating pag-uusapan ngayong gabi ito, mga kaibigan. Tungkol nga po yan mamaya. Mababanggit po natin kung ano pong ating paksa. Kaya dyan lang po kayo, ha? Pero para po sa inyong mga katanungan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at sa iba pang produkto ng Yes to Health, abay mag-text lamang po sa DZRH text line sa 0919-282-6485. Ano ho? 0919-282-6485. O kaya mag-comment po sa ating live streaming chat. Ano ho? Sa DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay na regalo sa ating Watch, Share, and Win. Yun. Sa mga nanonood po sa Facebook, tandaan po yung ating mechanics. I-share po ang ating live streaming, The Secret of Health. At i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health sa inyong pag-share. At mamaya, dalawa ho yung ating pipiliing mariregaluhan sa ating pong napakagandang coffee package. Yung ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ika nga, yan yung talagang the best na kape, ha? Pampabata na pampaganda pa. Yan. The Secret of Health.
Tulad nga po mga kaibigan natin nabanggit, abay ito ha. Actually, serye itong gagawin natin pagtalakay tungkol sa ating paksa ngayong gabing ito. Ano po? Simula po ngayong gabing ito, pag-usapan po natin ang kahalagahan na malaman natin kung ano nga bang pakinabang natin sa mga halamang gamot. Oo, tama. Okay yan. Pero ito, ang pinakauna nating katanungan dyan, Doc Algie, bakit dapat nating pag-aralan ang mga halamang gamot? Ayan. Actually, ang halamang gamot ang pinakamalapit sa atin in terms of prevention ng mga karamdaman. Kasi alam mo, ang herbal medicine, ito yung isa sa pinaka-oldest healing tradition. Sa mga tao. Since the beginning of time, sabi nga, ang herbal medicine is part na ng civilization. Mga sinaunang tao. Mga sinaunang tao pa. At simula noon, hanggang ngayon, ang herbal medicine ay, sabi nga ng World Health Organization sa kanilang tinalaan na 80% ng population sa buong mundo ay ginagamit ang herbal medicine as their primary health care for some reason. Kasi minsan yung mga tao, pinaka-accessible sa kanilang herbal medicine, while yung iba naman hindi malapit sa mga pagamutan. Kaya sinasabi ng WHO na ang herbal medicine pa rin ang isa sa pangunahing ginagamit ng tao para maging healthy. Abay, buti naman talagang kinikilala ng World Health Organization, Doc. Yes po. At actually, ang WHO may standard sila sa traditional medicine. Actually, sa mga bansa o mga lugar gaya ng Asia, Latin America, ganon din sa mga lugar like Africa, nangunguna talaga. Kumbaga, kung pupunta ka sa mga community, pag meron silang sakit, ang pinakang nagiging pangunahing lunas nila, halamang gamot. Ngayon, doon sa mga bansang maunlad na, yung mga developed countries, nagkakaroon na rin sila ng interest actually sa pag-develop ng mga herbal medicine. Pero Doc, hindi na yung traditional na dinidiktik mo pa yung mga dahon-dahon, niluluto mo pa. Kundi na sa kapsula na. Kadalasan yung mga countries na yan, ang ginagawa nila, research. Based doon sa mga traditional claims. For example, sa isang bansa, may nakita sila na ganito yung ginagawa doon. Ito yung herbal na ginagamit. Sa mga maunlad na bansa, pinag-aaralan nila. And iba na rin ngayon level ng paggawa ng mga product with herbal medicine. High-tech na In fact, sabi nga sa isang pag-aaral sa ekonomiya ng mundo, nasa $100 billion ang economy ng herbal medications. Kaya nag-evolve din, no? Nag-evolve din. At maraming mga tao ngayon, they really know kung ano yung mga pwedeng herbal medicine. Kaya nga, lagi namin ine-emphasize na ang herbal medicine hindi kinakailangan na siya yung kumbaga inaasahan natin bilang gamot, pero malaki ang papel niya sa prevention at pagaling. Kasi ibang aspeto ang target ng herbal medicine from the very beginning. Kasi di ba nga dito sa ating program, Doc, ang mga paliwanag mo nga hindi naman talaga gamot pinupunan ang kulang na sustansya sa katawan. Yun. Di ba? Kaya lang minsan tinatanong nila, ba't sinasabi nyo hindi gamot tapos ang tawag nyo herbal medicine? Halamang gamot. Bakit nga ba? From the very start, ganun na yung tawag, halamang gamot. May pagkakaiba yon kasi actually yung science is developing, di ba? So ngayon, naihiwalay na ano yung pwedeng paggamitan ng herbal na mga kondisyon at alin yung dapat talaga pumupunta sa doktor. Kasi minsan yung mga tao na rin nagsasabi na, nag-herbal na lang ako, hindi ako pupunta sa doktor, mali yun. Mali naman. May mali sa ganong konsepto. Kaya nililinaw natin sa programang ito. Kaya 3-part series to, mula sa pagkilala, para hindi tayo magkaroon ng, kasi may mga herbal din na pwede ka malason. Oo. May mga ganon. Totoo yan. Meron din mga herbal na nag-i-interact sa medication. Saka dapat kasi dyan may mga herbal na tama yung pagkakaluto mo. Tama. Pagkakahiwalay ng mga sustansya. At saka anong parte ng halaman at yung tinatawag na synergy or combination of herbal medicine. Ayan So, balikan uli natin yung history, Doc, kung bakit may tuturing na ancient wisdom ang herbal medicine. Ano ba mga sibilisasyon noon ang talagang nasa unang mga nagpa-practice ng herbal medicine? Actually, as one of the ancient healing art ang paggamit ng herbal medicine, wala pa nun mga chemicals kasi siyempre hindi pa advance ang ang science. So noon ang mga tao dumedepende lang sa observation.
For example, nakita nila yung aso, yung pusa, kumakain ng damo. Totoo. Alam mo ba yung paragis? Oo. Yung paragis, kinakain ng aso, pusa pag mayroon silang sakit. Then, after a while, susuka na sila. Tapos, okay na sila. May yung mga chimpanzee, sila yung mga hayop na merong abilidad, instinct na gamutin yung sarili Talagang nila. visual doc yung pag-aaral nila, no. Tinitingnan mabuti. Oo, saka Inoobserbahan. Saka yung mga nakagat ng ahas, for example, na mga hayop, yung mga tao, ino-observe nila, anong gagawin ng hayop? So, para malaman nila yung mga anti-venom na mga herbal medicine. So, tinitingnan din nila yung itsura ng halaman. For example, pula. Baka maganda to sa dugo. So, later on, natuklasan na totoo pala na may basis yung mga sinaunang observation. So, hanggang sa matuklasan na nila na may mga herbal na pwede sa pain, may mga herbal na pwede sa mga sugat, at hanggang sa salin yan sa bawat henerasyon. Yes. Ang mga naunang nagtala niyan, siguro mga 5,000 years ago, yung ancient Chinese traditional medicine. Na kung saan sila yung may unang manuscript na nakalagay yung mga herbal. Kasi ang mga Chinese, particularly, even now in China, may dalawang sistema ngayon sa China. Yung mainstream, allopathic medicine, at yung Chinese traditional medicine. So, ganun din sa Thailand, ganun din sa Korea. Nung pumunta ako sa Korea, yung grupo namin, merong isang napakalaking hospital na Korean medicine, na alam mo ba, yung buong second floor nila, partner, puro lagaan ng herbs na computerized. Computerized? Computerized. Ibig sabihin, pupunta ka doon sa pharmacy nila, ang pharmacy nila, ito yung prescription ng Korean medicine doctor, then yung mga herbal, pag sasama-samahin, may mga sukat, papadala doon sa lagaan, may time, hanggang sa maging pure na yung pagkalaga, Ang then galing ise-send naman. doon sa mga patient. High-tech. Sabi nga namin sa Pilipinas, sana may Sana ganun man lang, hospital. sana all. Sana all. Ayan, so sa China, established yan. Sa India, ang tawag nila doon, Ayurvedic medicine. Ayurvedic, yes. Developed 3,000 years ago, kaya mayroon tayong mga turmeric. Influensya ng Ayurvedic medicine. India